Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 14 hanggang 15. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Listening to God. Today pag-usapan natin yung kahalagahan ng pakikinig sa Diyos. At alam niyo po ba, dahil lang sa hindi natin pakikinig sa Diyos ay pwede tayong mapahamak. Malinaw po sinasabi ng Biblia na yung pakikinig mahalaga po yan eh. Kasi mapapansin nyo sabi sa Isaiah chapter 30 verse 21, saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. So ibig sabihin, nagsasalita po ang Diyos sa atin. At maririnig natin yung kanyang tinig. Yan po ang sinasabi ng Hebrews chapter 3, verse 7 and verse 15. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Kaya makikita nyo po, ang tao napapahamak pagka hindi na siya nakikinig sa Diyos. And today, nakita ko ang number 1 na kasalanan ginagawa ng marami ay yung kasalanan ng hindi pakikinig sa Diyos. Kaya ang Biblia, pinaalalahanan po tayo. Dito po sa Deuteronomy chapter 30, verses 13 hanggang 14 na dapat po marinig natin ang Diyos. Yung kanyang sinasabi, yung kanyang salita na napakalapit sa ating bibig at sa ating puso. At meron daw po tayong pagpipilian. At kung makikinig tayo sa Kanya, pwede nating tamasahin sa buhay na ito yung pong buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Alam niyo po ba yan din ang kinote ni St. Paul doon sa Romans chapter 10 verse 8? Sabi rito po sa verse na ito, sapagkat sinasabi, yun po yung sinasabi sa Deuteronomy 30 verse 14, malapit sa inyo ang kautusan, nasa iyong labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. So ibig sabihin, nag-a-apply pa rin yan sa atin ngayon sa New Testament. Kung makikinig lang tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahamak sa buhay na ito. So, ang unang-unang problema ng tao is the sin of not listening. Kaya marami sa atin naliligaw kasi hindi marunong makinig sa Diyos. Napakahalaga po ng pakikinig sa Diyos kasi sa pamamagitan po ng kanyang tinig ay nagkakaroon po tayo ng direksyon sa buhay. Yun po ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 15. Pangalawa, meron namang nakikinig pero ang napapakinggan nila ay yung tinatawag na maling mensahe. Kaya yung iba nakukonfuse. Malino po sinasabi ng Biblia sa James, chapter 1, verse 13. Sabi rito, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So, yung iba naman, ang intindi nila, mali. Kadalasan kasi nakakarinig sila ng maling mensahe. Ito po napupuna ko. Lagi natin sinasabi yung quote na God is good. Pero alam niyo po, maraming hindi nakakaunawa nung verse na yan. Kasi ang ibig sabihin po ng God is good, hindi talaga siya nagbabago. Siya ay mabuti noon. Mabuti pa rin siya hanggang sa panahon natin ngayon. Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hindi daw siya nagbabago. Ni kaunti man. Apostle James may tinutukoy dito na katotohanan. Kasi bakit niya ipagpipilitan yung katotohanan na ang Diyos hindi nagbabago? Kasi nga dito sa verse 12, sinasabi niya na pagka ang tao dumadaan sa mga trials, pagsubok, posibleng ang tao mawalan ng pag-asa At ang boses ng Diyos kasi, lagi niyong tatandaan, nagbibigay yan ng kalakasan sa atin. Sabi po diyan sa verse 12 ng James 1, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life
that God has promised to those who love Him. So malinaw po, ang tinig ng Diyos po, ini-encourage tayo. Ano po, na magpatuloy sa buhay na ito. Kaya pagka ikaw ay nakakarinig ng ibang tinig na dinidiscourage ka, no? Yung panghihinaan ka ng loob, at para bang wala ka nang nakikitang magandang mangyayari sa iyong buhay, hindi sa Diyos yun. Ano po? Kasi ang Diyos nangangako nga siya Ano po? Na kung ikaw ay magtatagumpay sa panahon ng pagsubok, tatanggapin mo yung tinatawag na crown of life. Now, sa verse 13 ng James chapter 1, yun, binasa ko kanina, sabi dito, when tempted, no one should say, God is tempting me. Hindi ang Diyos ang nagpapadala sa iyo ng pagsubok o siya yung tumutukso sa iyo. Ang sabi diyan, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ano po? Ang Diyos hindi natutukso ng masama. Kaya nga, God is good all the time. Paano, pastor, yung nasa Old Testament? Alam niyo po, pagka inintindi niyo po yung Old Testament, dahan-dahan kayo. Kasi pwedeng magkaroon kayo ng ibang interpretasyon sa Diyos. At ang mangyayari, magkaiba yung Diyos ng Old Testament tsaka ng New Testament. Kasi sa New Testament, God is love Alam niyo po lahat ng kasamaan po, na nakikita natin sa mundo ngayon, under the permissive will of God yan. Pinahintulutan lang ng Diyos yan. Hindi niya gusto. Ang gusto niya, mabuti. Ano po, example ng mga bagay na pinahintulutan na lamang niya sa mundong ito dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Yung kasalanan, ano po, yung karamdaman, yung mga digmaan, yung suffering na nakikita natin ngayon. Hindi ang gusto ng Diyos. Sa creation pa lang, makikita na natin ang lahat ng ginawa ng Diyos, mabuti. Ano po? Pero dahil sa kasalanan ng tao, ano po? Lahat nitong mga bagay na ito nakapasok sa mundong ito. Kaya ang daming suffering ngayon sa mundong ito. Kaya kung makikita ninyo, ang Biblia, pinapaalala sa atin na ang Diyos hindi natutukso ng masama. He is a good God. Kaya naalala ko po noon, nung natutunan ko itong aral na ito, lagi kong kinoconfess God is good sa buhay ko. Ang source ng mga problema ko, sakit, at mga suffering na nararanasan ko sa buhay, hindi ang Diyos, kundi ang Diablo. Kailangan malinaw sa atin yung dividing line. Yung iba, mali ang intindi sa Book of Job. Ano po? Akala nila sa Book of Job, ang Diyos ang nagparusa kay Job at siya rin yung nag-restore. Napaka-confusing po nung idea yun. Si Satanas po ang nagpahirap sa buhay ni Job. Ang Diyos po ang nag-restore sa buhay ni Job. Ganun po natin titignan ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa Biblia, ang Diyos, siya yung nagpapagaling. Ano po? Alam nga naman siya yung nagpapagaling, pero siya rin yung nagbibigay ng sakit. Hindi po. Siya po yung nagpapagaling. Malinaw po yan. Sinasabi sa Biblia ng Panginoong Jesus po mismo, no? Sabi how God anointed Jesus of Nazareth and He went about doing good, healing those who were oppressed by the devil because God was with Him. So ibig sabihin, ang Diyos nasa Panginoong Jesus at siya yung nagpapagaling doon sa mga pinahihirapan ng Diablo. Kaya huwag kayong makukonfuse. Mga kapatid? Napakahalaga na mapakinggan natin yung tamang mensahe. Bakit? Ito yung mahalaga na punto na gusto kong sabihin. Pag napakinggan mo yung tamang mensahe, yung pananampalataya darating sa iyo. Because faith cometh by hearing. Hearing the word of God. Pag tama yung mensahe na papakinggan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Ano po, sa buhay na ito, tandaan nyo, naligtas tayo dahil narinig natin yung mensahe. Ano po, malinaw po yan. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9, ipinahayag ng ating labi at nanalig tayo ng buong puso na si Jesus ay Panginoon. Kaya naligtas po tayo. At kung gagawin po natin sa buhay na ito, i-apply natin yung katotohanan na yan sa lahat ng napapakinggan po natin, mararanasan po natin yung ipinangako ng Diyos dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Mai-enjoy natin yung ipinangako niya na buhay na para sa mga nananalig sa Kanya. So paalala lang ulit, ano po, ang boses ng Diyos nag-i-encourage. Ano po? Pangalawa, ito po ay nagpapaalala ng Kanyang mga pangako. Pangatlo, malinaw po ang boses ng Diyos. Siya po yung mabuti. Ano po?
Kaya pagka nakukonfuse po kayo, hindi po sa Diyos yung tinig na naririnig ninyo. Kay Satanas po yun. Ano po? At panghuli, ang tinig ng Diyos nagbibigay ng pananampalataya. So ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.